Ayan, hello po. Ayan, Hello po. Ayan, magpapa-ultrasound po kami ngayong araw. Hindi po siya nagpasok at samahan daw niya ako. Mas na-excite pa siya. Tapos pagkatapos namin magpa-ultrasound, diretso kami kay Papa. Kasi may CT scan po yun ngayon. Blooming ka ba yan? Daan muna po kami kay Papa kasi sarado pa naman. Tingnan namin kung ano. Si Kulot pa? Kanina pa? Sino bantay sa'yo? Na-CT scan ka na? Hindi pa. Bibigay dito sa utility. Kasi ako lang nasubag sa amin ng ganyan sa may payaw mga kita. Ha? Ngayon na ito ibibigay? Sige, iabot muna. Sarado pa man yung ano. Ayan, nakakuha na po si Raymark ng utility na magdadala sa CT scan para kay Papa. Ihakbang mo na ang bangko yan. Magibot kaya yun. Tagal yun. Iniinom mo yan. Dalay na po si Papa sa CT scan. Andito na po kami ngayon sa CT scan. Nag-iintay lang po si Papa na tawagin yung pangalan niya para makakapasok na po siya dun sa loob. Bali nga po pala pangalawang CT scan niya na to kasi yung unang CT scan niya at pinakita namin sa doktor yung resulta. Sabi po ng doktor kailangan daw ulitin. Kaya pangalawang CT scan niya na po ito. 2 to 3 days nakukuha ang result. 2 to 3 days daw. Ate, kailan po kayo nagpa-CT scan? Hindi niyo po makukuha ngayon? Monday. Leave pa? Babasahin pa din yun eh. Pang ilang niya na po ngayon? Pangalawa. Ayan po, dito kami ngayon sa labas. Bibili rin kami ng prutas para kay Papa. Oo, yan na. Tara na. Ayan, sakay na rin po kami. Yung basura boy, paglabas, alay na natin. Hindi ako mo yan din sa kamuli. Hindi po. May kinapay ka pa dyan ha? Ikaw, maganda ka? Makakait. Diyan mo na yan, pag may nayo ka yung Pag-uumaga po, wala si Papang bantay kasi si Kulot may pasok siya ng 7 hanggang 4 ng hapon. Kaya siya lang po mag-isa sa ospital. Ako naman po, nasaglit kapag may lalakarin kasi hindi naman po ako pwedeng magparabantay sa ospital. Sabi ni Papa ay okay lang naman. Sabi ko po sa kanya, pag may kailangan, tumawag na lang kasi pinaiwan ko naman po kay Kulot yung isang cellphone. Tinuruan lang po namin si Papa kung paano mag-contact kung may kailangan o kaya may bibigay na reseta para bilihin. Tapos paghahapon naman po alas 4, mapunta na dyan si Kulot at para
siya na ang magbantay pag re-retira niya. Kaya nagkakaroon po si Papa ng bantay pag hapon na. Pag umaga siya lang. Sabi ko nga po, pag may binigay na papel, itabi niya na lang para kinabukasan tsaka aasikasuhin. Kaya ayan, nagdala na kami kay Papa ng makakain niya. Kasi bukas po, hindi ako makakapunta. At si Raymark ay kailangan nang pumasok sa trabaho kasi pinapapasok na siya nung amo niya. Kaya sabi ko kay Papa, bukas hindi muna ako makakadalaw. In case man may kailangan, mag-contact na lang. Yan, dito po kami ngayon sa bahay. Daan kami at titingnan namin kung may tao. Si Bombay. Ayan, dito po sila Onyo. Tulog yung mag-ina. Ay, tulog sila niya. Oo. Wala po si Bombay. Nag-SM naman ata. Ayan po, nagbibili muna. Nagpapakain kami ng nyug at magluluto kami ulit ng ulam. Dadalhin namin kay Papa. Yan. Sama namin si Onyok. Onyok! Onyok! Onyok, asa na yung bantay mo? Si Onyok po ang bantay kay Bombay. Oo. Okay, Onyok. Bibili lang kami ng Magic sangkap. sarap ako. Mamaya pakaluto. Si Raymart nang maluto niyan. Pakaluto. Diretso kami kay Papa at wala yung bantay. Nagpasok po kasi mga kapatid ko. Magkano po lahat? Tuyo man yan, tutoy. Yan, pauwi na kami. Dito lang po kami nagbili sa may labasan. Wow! Sarap! Wow! Feel na feel ni Onyok ko. Oh. Sarap talaga. Oh. Ay! Dala kayong gabi ha. Nagluto kayo sa bahay. Sino? Sarado lang yun. Iipit mo sa ilalim, boy. Hindi mo naman pagkain ginagawa. Ako may pagkain na po sila. Sigulot na po ang bantay. Matulog na ako. Uuwi na rin po kami at gabi na. Ito po yung update sa aming pagpa-ultrasound. Hindi na po ako nakapag-focus dun sa pag-ultrasound kasi pagkatapos namin, inasikaso na namin yung mga kailangan ni Papa kasi isi-CT scan din po siya nung araw na yun. Kaya pagkakuha namin ng result sa ultrasound, pumunta na din po kami agad kay Papa. At ito po yung update sa akin. Ito yung kinalabasan na resulta kung babae ba or lalaki yung aming magiging anak ni Raymar. Pero kahapon po, habang nag-iintay kami, nakapila kami, nag-live po kami nun. Kasama ko nun si Raymar kasi kasama ko siya pagpa-ultrasound namin. Nag-live po kami nun dito. Alam niyo po ba, hindi ko na to na-open. Ito na yung result. Hindi ko na to na-open nung pagbigay sa amin. Basta habang nakahiga ako, sabi nung nag-tingin sa akin, ano ang baby mo, ganyan. Tapos yung papel na binigay sa amin, naghintay kami siguro mga 10 minutes lang, tapos binigay na sa amin yung papel. Tapos ngayon ko palang makikita yung mga details. Ayan po. Ultrasound report. Ayan. Yan ang aming. Tapos ang nakalagay dito, ang pinaka due date ko sa panganganak ay October 22. Ayan, malapit-lapit na po. Tapos yung tiyan ko ay 32 weeks na. Sabi po nung nagtitingin sa akin, baka daw mga first week ng October, lumabas na. Kaya kailangan po natin mag-ready. Kailangan natin palakasin ang ating katawan. Tapos ito naman yung picture ng baby ko. Ayan. Ang baby nga po pala namin ay baby boy. Ayan, may kalaro na si Onyok. Ayan, lalaki po yung namin, anak. Akala ko din babae, pero lalaki. Ayan. Ito po siya. Hindi ko alam kung makita dyan. Ayan. So, siyang baby boy. Magse-celebrate po sana kami. Parang magkakaroon sana kami ng tema para sa gender reveal ng baby namin. Kaso lang, nagkataon po baga na hospital si Papa. Yung mga gastusan. Kaya syempre dapat unahin na lang yun.
Ang laki pa nga po ng ng pangangailangan namin doon para sa ospital. Kaya ayan, announce na lang tayo ng ating gender reveal. Ayan, nagkalaro na si Onyok. Ang aking panganay po ay isang lalaki. Ayan, excited na akong makita siya. Alam niyo po ba, sobrang galaw nito sa tiyan ko. Lalo na paggabi, sobrang kikibo. Talagang makikita mo yung tiyan mo gumagalaw noon. Ayan po, yan lang muna po ang ating update. Ayan. Ang ating gender reveal ay baby boy. Ayan, maraming salamat din po sa mga nagpanood at sumusuporta sa Ate Shana's TV vlog. Ayan, salamat po. Pasensya, tingnan niyo ang itsura natin. Sobrang stress kasi at ang daming problema ngayon. Ayan, magpapaalam muna po ako and thank you so much. God bless.